Iniwan siya ng kanyang nobyo. Wala siyang ideya kung ano ang kasalanan o kung bakit ito umalis. Walang pasabi o paramdam ng matagal na panahon. Pilit niyang kinaya ang bigat ng kalooban at pagkadurog dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Tanging solusyon ay magpatuloy dahil sa anak na umaasa sa kanya. Pero paano kung isang araw bumalik ang lalaking ibinaon mo na sa limot, isinumpa at ayaw mo na muling makita? Ang masaklap pa, ito pa ang magiging boss mo. Paano mo pakikisamahan ng lalaking nanakit sa puso mo at ang ama ng iyong anak? Si Mara Marcelo ay isang simpleng dalaga na ang tanging hangad lamang ay patas na pagtrato ng mundo sa kagaya niyang sakto lamang ang pamumuhay. Isa siyang dalaga na pilit tinataguyod ang sarili sa sariling pagsisikap. Sa edad na 23 ay isa na siyang independent woman. Binubuhay ang sarili sa pagtatrabaho sa isang bar sa Quezon City. Matagal na siyang narito. Siguro ay may 3 taon na rin. Sa Cebu ang talagang probinsya niya. Ngunit dahil mahal ang sweldo rito, kaya siya'y nagbabaka sakali. Isa pa, kailangan niyang kumayod para sa anak na magdadalawang taon na. Habang nagtatrabaho siya, ay ang nanay niya ang nag-aalaga sa bata. Wala rin naman kasi siyang ibang mapagkakatiwalaan maliban sa nanay niya na lumuwas pa rito para sa kanilang dalawa ng anak niya. Mula sa ipon, nagpatayo siya ng isang maliit na sari-sari store sa tapat ng inuupahang bahay para kahit papaano may pagkakaabalahan ng nanay niya habang nasa bahay. Halos sapat lang din ang kita niya sa pang-araw-araw. Nagbabalak na nga si Mara ng mga ibang bansa pero sa ngayon magtitiis muna siya dahil baby pa ang anak niya. May isa lang siyang iniiwasan at nais mawala sa sistema niya. Ang lalaking nag-iisa niyang minahal ngunit iniwan siya nang wala man lang paalam. Halos magpakalunod na nga lang siya noon sa trabaho para lamang makalimutan ng lalaki. Ngunit kahit anong gawin niyang paglimot, sadyang hindi talaga niya magawang iwaksi sa puso't isip ang manlulokong iyon. Hiling niya na sana hindi na sila magkita pa habang buhay. Dahil talagang isinumpa niya na ang lalaki na kahit kailan hindi niya na ito mapapatawad. Sino ba kasing tanga ang mangiiwan sa nobya na wala man lang paalam? Ni hindi niya nga alam kung ano ang problema at kung bakit. Ni hindi nga sila nag-away ni minsan tapos naglaho na lang ng ganun kadali. Ang tanong, kaya nga kaya niyang panindigan ng mga ito kung halimbawang sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli silang magkita? Maninindigan pa rin kaya siya kapag nakita niya ang dating nobyo na iba na ang ugali at mas naging matipon at gwapo pa ito kumpara noong mga panahong sila pa. Pero kahit ganun ay imposible na at kung halimbawa man na magkita sila, hinding-hindi nito malalaman na sila ay nagkaanak. Mara, isang bakit daw ng San Mig Light sa table na nasa dulo? Wika ng kasama niyang waitress. Ngiti lang ang isinagot niya at ang mahinang tango bago tumalikod. Gabi-gabi ay halos hindi sila magkanda o gaga sa dami ng mga customers. Isa lang kasi ang bar na ito sa bahaging iyon ng lugar kaya't lagi itong dinadagsa. Isa pa ay malapit ito sa universidad at kalimitan mga binata't dalaga ang laging laman ng bar. Kadalasan ay nag-overtime siya dahil kailangan talaga niya ng malaking kita. Oh, uuwi ka na? Sambit ni Ana na isa sa mga waitress na kanyang kasama. Magto 2:30 AM na ng umaga at ngayon pa lamang sila magta-time out. Hanggang 12 AM lang sana ang kanyang trabaho. Ngunit nakapag-overtime siya dahil ang isa sa mga kasama nila may emergency raw na pinuntahan kaya't maaga itong umalis. At syempre, kailangan talaga niya yun. Oo, Ann, pagod na ako, gusto ko nang matulog. Tugon naman ng dalaga bago isinukbit ang bag sa balikat. Kailangan na rin niyang umuwi. Namimiss na rin kasi niya ang baby boy niya na siguradong tulog na sa mga oras na ito. Ngunit bago pa man siya nakalabas sa backdoor, tinawag sila ng bartender na si Gary. Girls, sandali lang. Wag muna kayong umuwi. May emergency meeting sabi ni boss at pinapapunta tayong lahat ng staff sa opisina niya. Ano? Gulat na sambit ni Ana na may nanlalaking mga mata. Halika na Ann para makauwi na tayo. Kinalabit niya ito matapos dumaan sa likod nito. Ano na naman kaya ang problema ng matandang yun? Alam na nga niyang pagod na tayo tapos may pamiting-meeting pa. Nakakairita yung gurang na yan, promise.
Wika nito habang nasa likod niya nakasunod. May 5 waitress silang lahat, ngunit ngayon 4 lang sila dahil ang isa maagang umalis kanina. May 2 bartender at 5 mga entertainer. Nandito na ba ang lahat? Wika ng kanilang boss, si Old Man Rauchi kung tawagin, ang Chinese na gurang na kanilang amo. May pagkabastos ang taong ito. Mabuti na lang talaga hindi siya tsinatsansingan dahil kahit boss nila ito, sisipain niya talaga ang kaligayahan hanggang sa ito ay mapisat. Yes sir Ro, ang isa sa mga entertainer ang sumagot. Sit down everyone, ipinatawag ko kayo dahil may gusto kong ipakilala sa inyo. I know this is morning already at out na rin ninyo, pero saglit lang ito, don't worry. Kahit silang lahat ang kausap nito, sa kanya nakatuon ang mata ng matanda. Umiwas siya ng tingin dahil parang nababastusan na naman siya. Sir Ro, pwede pong pakibilisan na lang. Pagod na rin kasi kami. Gusto na naming umuwi. May pagtataray na kanyang wika. Totoo naman kasi talagang antok na siya. Mara pretty, sandali lang naman. Sagot nito na nakatayo sa mismong harapan ng lahat ng naroon. Maya-maya ay may pumasok na lalaki. Driver ito ng boss nila. Lumapit sa matanda at bumulong. Okay, dahil narito na ang apo ko, magsisimula na tayo. Pinatawag ko kayo ngayong gabi para sabihin na I'm not your Sir Rauchi anymore. Wika nito. Nagulat man ang lahat ng naroon, ngunit agad rin naman silang napangiti dahil mapapalitan na ang kanilang boss. Gurang na rin ito kaya dapat lang din. Muling bumukas ang pinto at ang nakaukit sa kanyang labi, unti-unting napalis nang makita ang papasok na lalaki. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa nakikita. This is my apo, Maddox. Ilalagay kong bagong boss nyo. Muling sambit ng gurang. Halos takasan siya ng kasiyahan at napalitan ng galit dahil ang tinutukoy nito ay si Maddox na kanyang ex-boyfriend na nilayasan siya ng wala man lang paalam at sa 2 taong pagkakawala nito, babalik ito at magiging boss pa niya. Sir, paano ito nangyari? Paanong kasabay ng mga salita niya ay ang pagtitig nito sa lalaking kakapasok lamang sa kwartong iyon. Hey! Simpleng wika nito at ngumisi ito na animoy ng iinis pa. Pretty Mara, magkakilala kayo ng apo ko? Takang tanong ng Ginoo. Huy, napalingon siya nang kurutin siya ni Ana. Ang gwapo ng boss natin, bulong nito sa kanya. Sige sir, pwede na kayong mamatay, magpahinga po pala. Tugon naman ng isa sa mga entertainer habang nakatitig sa gwapong lalaking naroon sa mismong harapan ng lahat. Hello ladies. Biglang nag-igting ang bagang niya at mas lalong sumiklab ang galit sa mga mata nang makitang umiti ito sa lahat ng babaeng naroon. Ang gago, napakasaya pa. Samantalang halos siya mabaliw na dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Tapos heto ngayon parang walang nangyari. Akala talaga niya hindi na sila magkikita pa ng taong ito. Akala niya hindi na magkukrus ang landas nila habang buhay. Pero ano ito ngayon? Bakit tila yata kay liit ng mundo at sa dami-dami ng magiging boss niya ay ang taong ito pa? Bakit kasi hindi niya naisip ang mga ganitong sitwasyon? Sa bagay, hindi naman kasi niya inalam kung ano ang full name nito. Masyado lang kasi siyang naging kampante dahil sa kilos at pananalita nito. Kaya nga sa sobrang pagiging kampante niya, pati katawan at lahat sa kanya ay ibinigay niya. Katawan na nga lang siguro ang habol ng damuhong ito sa kanya at nang makuha ang gusto, nag-goodbye na. Hindi niya nga lubos maisip kung bakit halos mabaliw siya noon sa ex niya. Gayong isa naman itong irresponsableng nilalang at walang isang salita't paninindigan. Hoy Mara, maghintay ka nga. Ang bilis mo namang maglakad Sigaw ni Ana. Hindi na kasi niya pinatapos ang meeting dahil agad siyang lumabas nang makita ang lalakit habang panay pa ang pagsasalita nito, lumayas na siya. Sinundan naman siya agad ng kaibigan na halata ang pagkalito sa bawat titig nito na tila gustong magtanong ngunit hindi naman magawa dahil halata ng babae ang inis sa mukha niya. Sagutin mo nga ako, may problema ba sa bago nating amo? Bukas na kailangan ko nang umuwi, pagod na ako. Pati na nga rin ikaw, alam kong pagod na rin. Kaya please, tantanan mo muna ako.
Tamad na kanyang wika. Nasa tabi ng highway ang dalawa at naghahantay ng masasakyan. Mabuti na lang at gising 24/7 ang lugar na to, kaya kahit madaling araw, may mga nagbabiyahe pa ring mga tricycle. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang may biglang humawak sa kanyang palad at nang lingunin niya, si Maddox iyon. "Bitiwan mo ko." Pigil ang galit at tinig upang hindi marinig ni Ana ang sinasabi niya. Pinilit niyang iwaksi ang braso upang mabitawan ni Maddox ang kanyang pulsuhan. Ngunit kahit ilang ulit pang hilahin at iwas-iwas, hindi man lang ito natinag. "Let's go." Baritonong tinig na nagpalingon kay Ana na abala sa paghahantay ng masasakyan. Napatakip ito ng bibig ngunit hindi na nagsalita pa. "Ano bang problema mo?" Naisambit na lamang niya at pilit na inihahakbang ang mga paa dahil kung hindi, talagang magdidikit na sila ng binata. Mas inilapit pa kasi nito ang sarili sa kanya. "Mara." Ngunit nang marinig ang tawag ni Ana ay lumingon siya. "Mauuna na ako." Muling sambit ng babae bago tumalikod. Ngunit hindi pa nga ito nakakadalawang hakbang ay tinawag siya ng dalaga. "Hoy, wag mo kong iwan dito." Tumitig pa siya sa lalaki habang nagsasalita, ngunit hindi niya talaga mabasa ang nasa utak ng taong ito dahil talagang blanko ang mukha ng binata. "Ihahatid mo ko, di ba? Kung ganun, kaming dalawa ni Ana." Taas kilay niyang sambit sa lalaki. "Sure ka ba dyan?" Tumango siya sa bulong ng kaibigan. "Huwag kang mag-alala. Alangan namang iwanan ka ni Sir nang walang kasama. Siyempre, isasama ka." Mukhang hindi siya bibitawan, kaya sige lang kung ano mang gustong laro ng ex niyang ito. Pagbibigyan niya. Gigil na gigil at walang pagsidlan ng galit ang puso niya. Ngunit kailangan niyang umaktong wala lang sa kanya ang lahat dahil baka isipin nito na patay pa rin siya rito. Fine, noon yun pero hindi na ngayon. Si Ana ang pinaupo niya sa front seat at siya ang nasa likod. Nag-aalangan pa nung una ang binata. Ngunit wala na itong nagawa pa nang sa likod siya pumwesto. "Dito lang kami." "Pero Mara, Sumenyas siya sa babae na tumahimik nang lingunin niya ito sa likod. "Ay oo, dito lang po kami sir." Sunod nitong sambit na may pilit ng ngiti. Bumaba siya kasama si Ana dahil mahirap na kung sa mismong bahay siya magpapahatid. Hindi pwede yun. "Salamat sir, ang bait niyo po." Sambit ni Ana pagkatapos nilang bumaba ng sasakyan. Iisang lugar lang sila ng kaibigan, ngunit medyo malayo pa ang bahay niya kumpara sa boarding house nito. "It's nothing. Good night, ladies." Alam niya na gustong makipag-usap ng lalaki, ngunit hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon. Matapos niyang pumasok ng bahay, ay pagod na ibinagsak ni Mara ang likod sa may sofa. Ngunit nang marinig ang pagbukas ng pintuan, napatingin siya sa bahaging yun. "Ana, bakit?" Akala niya, sinundan siya ni Ana ngunit hindi. Natigilan na lang siya nang sandaling makita kung sino ang pumasok. Ang kaninang ngiti sa labi, biglang napawi at napalitan ng galit at halos magdugtong na rin ang mga kilay niya sa lalaking palapit. Bigla ring sumilay ang kaba sa kanyang puso, ngunit hindi lamang ipinahalata rito. "Bakit ka nandito? Ano pang ginagawa mo rito, sir?" Diniin niya ang salitang sir upang ipakita at iparinig na hanggang doon lamang ang kanilang ugnayan. Ang totoo, gulat na gulat siya kanina. Hindi lang niya pinahalata sa mga katrabaho dahil baka kung anong isipin ng mga iyon. Pero ngayon, kaba at takot ang naguunahan sa dibdib niya na baka magising ang nanay niya, lalong-lalo na ang anak niya. "Can I talk to you for a minute?" Seryosong tinig ang pinakawalan nito. "Wala na dapat tayong dapat na pag-usapan. At paano mo nakita ang bahay ko?" Kahit kinakabahan, pinilit niyang hinaan ng tinig dahil nasa itaas lamang ang nanay at anak niya. Baka marinig ng mga ito ang kanilang usapan. "Umalis ka na, sir. Gabi na rin at gusto ko nang magpahinga." Hindi ito sumagot at pinagmasdan lamang siya mula sa tabi ng dingding. Tumayo siya nang makitang palapit ito sa kanya. "Lumabas na ho kayo." Malamig niyang wika nang makitang sumandig ito sa sofa sa mismong kinauupuan niya. Masyado ring makapal ang muka. Hindi niya nga sinabing umupo o pumasok man lang, pero heto't parang mas bahay pa nito ang bahay niya.
Ibang klase talaga. Mukhang masarap matulog sa sofa nyo. Nang tignan siya nito, mabilis niyang itinuon sa bintanang nakasarado ang mga mata at ang kurtina nun ay nakababa na rin. Are you crazy? Wala ka bang bahay? Pwede ba tapusin na natin ang kalukuhang usapang ito't umalis ka na? Bago siya tumalikod para sana tapusin ang tagpong yun. How are you? Ngunit natigil siya nang marinig ang boses nito. Biglang naikuyom ni Mara ang kamao niya. May gana pa itong magtanong. Napakamanhid naman talaga. Ano sa tingin mo? Isang masamang tingin ang ipinukol niya rito. Malis ka na, pwede ba? Masaya na ang buhay ko nang wala ka. Kaya kung tinatanong mo ko, oo, ayos na ako dahil wala ka na. Medyo tumaas ang kanyang tinig. Alis na. Muling anas ng dalaga nang hindi sumagot ang kausap. Hinawakan niya ang braso nito at pilit itinatayo ang taong tila hindi natitinag sa kinauupuan. Get out! Aniya nang hindi niya nagawa ang nais. Muling hinila ang binata, ngunit siya ang nahila palapit sa lalaki. Napaupo siyang bigla sa mismong kandungan ng binata. Animoy natuod siya ng ilang saglit dahil sa gulat. Parang sandali ring natigil ang oras dahil sa sitwasyon nila ngayon. Bigla rin siya nitong niyakap mula sa likuran. Kulang na lamang lumuwa ang mga mata niya at tumalon ng puso dahil sa gulat. Let me go! Ngunit nang mahimasmasan ay halos magwala siya sa inis. Tumayo siya, ngunit hindi iyon hinayaan ni Maddox. Just for a little longer, sweetie. Bulong nito sa kaliwang tenga niya. Kung hindi lamang siya galit, kung sana sila pa ay kikiligin siya. Pero sa naranasan niyang sakit, tila hindi na iyon tumatalab sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga bago pilit kumawala sa mga bisig nito. Matapos niyang makawala, hinarap niya ito at malakas na sampal ang tanging naisagot niya. Lumayas ka ngayon din. Wika niya rito. Nakahinga lang ng maluwag si Mara nang makita na umalis na ang kotse ng lalaki. Nakasilip siya mula sa bintana ng sala. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya upang ikalma ang sarili. Anong akala ng gagong yun? Isang I miss you o I love you lang? Muli nang babalik ang dati? Hindi. Dahil kahit kailan, hindi na siya muling magpapauto pa sa Maddox na yun. Sana lamang ay maging maayos pa rin ang trabaho niya kahit pa ang damuhong iyon ang kanyang magiging amo simula bukas. Hoy, mukhang type ka ni Sir Maddox ah. May dala pang mahinang pagsiko na napalingon sa kanya ang babaeng nagsalita. Nasa locker room pa lamang sila ngayon dahil maaga pa naman. 8 p.m. pa ang simula ng trabaho nila at 7:20 p.m. pa lang kaya't may panahon pa silang magkamustahan at mag-usap. Ano ba? Tigilan mo nga yan. Baka may makarinig sa'yo. Isa pa, 2 tayong inihatid kagabi, diba? Tugon niya na may dalang pagtaas ng kilay. Kakapasok pa nga lang niya ng trabaho, masisira na yata agad ang gabi niya dahil sa kaibigang walang ibang ginawa kundi ang asarin siya. Sabihin mo nga sa akin, Mara, may relasyon ba kayo ni Sir na hindi ko nalalaman? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Tinalikuran niya ito at ipinasok sa locker ang dalang backpack. Paano mo nasabi? Para kang sira. Kagabi nga lang natin nakita yung Maddox na yan, diba? Paanong nangyari na may relasyon kami? Hanggat maaari, ayaw niyang may makaalam ng tungkol sa kanila ni Maddox. Para ano pa? Kanina nga ay tinanong siya ng nanay niya kung may kausap daw ba siya kagabi. Siyempre, puro lang pagtanggi ang ginawa niya dahil ayaw niya nang malaman pa nito ang lahat. Ang tanging sinabi lamang niya noon sa ina na aksidente ang ama ng anak niya at ito ay namatay. Hindi na siya nagkwento ng kung ano-ano dahil ano pa ba ang halaga nun. Mara, pinapatawag ka sa office ni Sir Maddox. Nabaling ang atensyon ng dalawa sa pintuan ng kwarto nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang isa sa mga bartender. Lagot ka, Mara. Mukhang may ginawa kang kasalanan kay boss. Pananakot pa ng lalaki. Galit kasi Hindi nito natapos ang sasabihin nang mabilis na tawirin ni Mara ang kaibigan at tinakpan ng bibig nito. Ano ka mo, Ann? Takang tanong ng lalaki. Wala, sige alis na, susunod na ako. May ayusin lang ako saglit. Siya na ang sumagot habang nakatakip pa rin ang palad sa bibig ng katabi.
Nang makitang nakalabas na ito, tsaka lang niya ibinaba ang kamay niya. Ano naman? Hindi ka ba talaga mapagkakatiwalaan? Sinabi ko naman na sa'yo, diba, walang kami. Kaya sana wag nang humaba yung usapang ito dahil walang katotohanan yun. Masama talaga ang loob niya, lalo na kapag ganitong maraming nangingialam sa sarili niyang buhay. Okay, pasensya na Mara. Nayuko ito at walang sali-salitang lumabas ng silid na yun. Napatakip na lang ng bibigang dalaga nang mahimasmasan at sinundan na lamang ng tanaw ang kaibigang kakatalikod lamang. Matapos ang tagpo sa locker, inayos muna niya ang sarili bago lumabas doon. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag, gayong hindi pa naman nagsisimula ang kanyang trabaho kaya hindi naman pwedeng idahilan na mayroon siyang kasalanan. Isa pa simula nang pumasok siya sa trabahong ito, ni minsan na hindi pa siya nagkakamali dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho kaya sobra ang pag-iingat niya upang hindi masira ang kanyang pangalan. Pagdating sa harapan ng pintuan ng opisina ni Maddox, itinaas niya ang kamay upang sana ay kumatok nang biglang bumukas yun at ang kamay na sana ay sa pintuan de derecho ay sa matipunong dibdib ng binata na padpad. Kamuntik pa siyang nasubsobron kung hindi pa niya naibalanse ang katawan. Agad niyang binawi ang kamay at inayos ang pagtayo. Kanina pa kita hinihintay, bakit ngayon ka lang? Mahahalata ang iritasyon sa boses ng lalaki. Bago siya sumagot, pumasok muna siya sa silid na iyon. Maagap namang isinara ng lalaki ang pintuan. Sit down. Malumanay nitong sambit bago ito naupo sa swivel chair sa harap ng working table. Sabihin mo na ako anong problema dahil 8 p.m. na mamaya-maya ay magsisimula na ang trabaho ko. Pilit siyang nakikipagtitigan sa binata at ngayon lamang talaga niya napansin na mas lumaki ang katawan nito. Mukhang alaga sa gym, mas naging makisig na rin simula nang layasan siya ng walang sabi-sabi. Siguro kung ngayon lamang niya nakilala, baka maging crush niya pa ito o magkagusto siya rito. Pero hindi ganun yun at hindi ganun kadaling kalimutan ng lahat. Wala, I just want to see you. Ano? Pinatawag mo ko para sa wala? Anong kahibangan to? Pwede ba kung wala ka nang sasabihin ay aalis na ako dahil wala akong panahong makipaglokohan sa'yo? Kung sa palagay mo madadala mo ko sa mga matatamis mong salita, noon yun, hindi na ngayon Maddox. Seryoso siya at kaya niyang makipagbardagulan kung kinakailangan. Nagiigting ang bagang niya dahil sa pagiging isip bata ng binata. Mara, gusto kitang makausap about… Shut up! Huwag mo nang ipaalala pa ang mga kagaguhang ginawa mo Maddox dahil kung uutuin mo ulit ako, then iiwanan. Sa tingin ko hindi na yan tatalab pa. Nagbawi siya ng tingin at saglit na yumuko upang ikalma ang galit sa puso. Pinilit din niyang itago ang sakit at ang mga luhang nagbabadya ay pinigil niya upang hindi pumatak. Baka kasi kung hindi niya tinigil ang pagsasalita, baka mapaiyak siya ng tuluyan. Gayong ipinangako niya na sa sarili na hindi na siya muling iiyak pa kung ang lalaking lang din ito ang dahilan. Sweetie, please listen. Tumigil ka Maddox, excuse me. Tumalikod siya pagkatapos niyang sabihin ng mga katagang ito. Ngunit nang pihitin niya ang seradora ay nakalak yun. Buksan mo to! Bigkas niya habang palapit sa mesa ng lalaki. Ngunit tila walang pakailam ang lalaki. Itinaas pa nito ang dalawang mga binti at ipinatong sa working table. Ngumisi na animoy nangiinis. Huwag mo akong pinaglalaroan Maddox. Ang susi! Then get it. Hamon nito sa kanya. Bago nito ipinasok sa bulsa ng suot na pantalon ng susi. Ipinakita pa nito sa kanya kaya't gano'n na lang ang galit ng dalaga sa lalaki. Ngunit imbis na lumapit at kunin ang susi ay hindi niya ginawa. Bahala ka sa buhay mo. Aniya at tinalikuran ng lalaki. Bakit nga ba siya magpapakahirap pagawin ng susi? Kung pwede naman siyang umupo sa sofa at maghintay. Isa pa'y naka-time in na rin naman na siya. Bahala ang boss niya na siraulong magbayad sa kanya. Ngayong kahit hindi siya nagtatrabaho. May 10 minuto na rin siyang nakaupo ron. Hindi naman umaalis sa kinauupuan nito si Maddox. Pasalamat na lang talaga siya. May bayad ang pag-upo ko rito kaya wag kang umisi dyan. Kasalanan mo kaya bahala ka sa buhay mo.
Huling mga salitang binitiwan niya bago pumikit para naman isipin itong siya'y matutulog. Malalaman din naman niya kung may ginawa ito at oras na may kabulastugan ito, masisipa niya talaga sa harapan. Habang nakapikit si Mara, naroon lang din si Maddox sa upuan nito at seryosong nakatitig sa dalaga. Mabuti na ang ganito para kahit papaano ay makapagpahinga ang dalaga. Oo, iniwan niya ito noon dahil sa importanteng dahilan at wala na siyang oras para magpaalam. Mahal na mahal niya ito ngunit ang kontak niya sa dalaga ay nawala. Ang cellphone kasi niya at ibang gamit ay naiwan. At wala na rin siyang oras para balikan pa. 1 taon din siyang nasa abroad dahil sa pagkamatay ng kanyang ama't ina. Naaksidente ang mga ito nang mahagip ng dump truck ang minamanehong SUV ng mga magulang. Kaya nga at tumagal siya dun dahil kailangan niyang hawakan ng mga negosyong naiwan ng kanyang mga magulang. Naisin man niyang umuwi ay hindi niya nagawa dahil sa iilang problema. Ilang buwan siyang nakulong doon dahil sa illegal na mga produktong ipinapasok ng kumpanya nila sa Manhattan. Dahil siya ang may-ari, kaya't sa kanya na atang ang lahat ng responsibilidad. Napakahirap. Mabuti na lamang at natulungan siya ng kanyang lolong ayusin ang mga gusot ng kanyang mga magulang. Araw-araw, si Mara lang ang laman ng isip niya habang nasa piitan. Para siyang baliw na nangangarap na sana sa pagbalik niya, hindi pa nakuha ng iba ang mahal na nobya. Kaya nga't paglabas niya ng kulungan noon, ito agad ang kanyang inuna. Sakto rin dahil nabanggit ng lolo niya na may tauhan daw itong Mara ang pangalan. Minsan na kasi niyang naikwento sa lolo niya ang tungkol sa dalaga. Kaya't alam ng kanyang grandpa. Nang marinig niya iyon, hindi na siya nagdalawang isip na siyasatin kung ang tinutukoy ba ng lolo at ang nasa isip niya ay iisa lamang. At nang mapagtantong tama nga ang hinala niya, mabilis pa sa 4:00 siyang umuwi at hiningi ang permiso ng kanyang lolo kung okay lang ba na siya ang humawak ng bar dahil nag-iisang apo kaya't nasunod ang gusto. Natigil si Maddox sa pag-iisip nang marinig ang mahinang paghilik ng dalaga habang nakasandig ang ulo nito sa headboard ng kinauupuan. Nag-aalalang tumayo si Maddox at kinuha ang coat na nakapatong sa swivel chair. Tinupi ito upang gawing pansamantalang una ng dalaga. Dahan-dahan niyang inihiga si Mara sa sofa upang maayos ang pagkakapwesto nito. Hinubad rin niya ang suot na sapatos ng babae at inilagay sa paanan ng upuan. Dahil nakasuot naman siya, hinubad niya iyon at ipinatong sa katawan ng dalaga. Matapos niyang gawin, panandalian niya itong pinagmasdan. Ang tanging kaninang seryosong muka, napalitan ng malamlam na mga mata at may sumilay din ng ngiti sa labi. Iginalaw ang kanyang palad at marahang hinawi ang iilang hibla ng buhok na naligaw sa mukha nito. "I miss you, sweetie." Mahinang anas niya habang pinagmamasdan ito. Marahan niya rin itong dinampian ng halik sa buhok. "Sleep well, sweetheart." Bulong niya habang pinagmamasdan ang himbing na dalaga. "What are you doing?" Ngunit natampal ito sa mukha ng dalaga at mabilis na bumalikwas ng bangon. Napaataras pa siya upang makalayo ng ilang dangkal sa binata. "I know that you're awake." Sambit nito at gumuhit ang makahulugang ngiti sa labi nito. "Tigilan mo ko, Maddox, dahil hindi natatalabang pagiging sweet mo." Ngumisi siya matapos hawakan ng doorknob. "Pasensya ka na. Hindi na muling mauulit ang dati. Kilala na kita kaya alam ko kung hanggang saan lang dapat. At sana alam mo lang din kung ano ako sa'yo." Hindi siya papatalo sa puso niyang tila. Muling nabubuhay ang dating isinisigaw. Hindi siya papayag na muling makapasok sa puso niya ang lalaking halos magpabaliw sa kanya noon. "I just want to kiss you. That's it. That's normal. You know?" At nagkibit balikat pa bago naupo sa sofa kung saan siya nanggaling kanina. "Normal your foot. Anong normal dun? Abnormal ka kamo. Tsaka pwede ba, sir? Wala akong panahon makipagnormalan sa'yo. Kaya kung okay lang sana buksan mo yung pinto nang makalabas na ako." Kahit hindi niya aminin ay may bahagi ng puso niyang tila unti-unting lumalambot lalo na sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Animoy bawat titig nito ay parang may kaanib na lungkot. "Just stay here for a little longer.
Hindi na ako lalapit, I promise. Taas ang dalawang kamay itong tumayo at bumalik sa swivel chair nito. Hindi talaga niya lubos maisip kung bakit pa ito nagpakita sa kanya. Gayong nilayasan na nga siya noon nang wala man lang na kahit na anong abiso. Napakasakit sa kanya ang nangyaring yun. Ilang buwan din siyang puro na lang sa iyak tuwing naaalala niya ang binata. Halos ikabaliw niya ang pag-iisip na bakit, ano ang kasalanan niya? May ginawa ba siyang mali? May mali ba sa kanya? Inisip niya na baka may iba na itong mahal kaya siya iniwan. Baka dahil nakuha na ang lahat sa kanya, kaya hindi na siya nito kailangan. Alam niyo yung feeling na tila mababaliw ka dahil iniisip mo kung ano nga ba ang naging kasalanan mo. Hindi mo alam kung bakit iniwan ka nang wala man lang pasabi. Kaya nga at naisumpa na lamang niya sa sarili na sana hindi na sila muling magkita ng taong may dahilan ng pasakit niya. Pero napakasama rin talagang magbiro ng panahon. Bakit sa dinami-rami ng magiging boss, ito pang taong ito? Bakit sa lawak ng mundo, dito lang sila magkikita sa iisang bar? You may go. Nagulat na lamang siya at napaayos ng tayo nang bumukas ang pinto. Binuksan niyo ni Maddox, kaya't walang ano-anong humakbang siya at mabilis na lumabas na wala man lang pasabi. Wala na ring salita ang lumabas sa labi ng binata dahil mukhang pinili nitong manahimik na lang at pagmasdan ng tumatakbong babae papalayo sa kanyang opisina. Nagdadalawang isip pa siya kung sasabihin niya ba ang dahilan dahil sa tingin talaga ng binata, hindi siya nito paniniwalaan. Halata niya iyon, ang galit at pagkamuhi, kitang-kita niya sa mga mata ng dalaga. Hindi rin naman niya pwedeng sisihin si Mara dahil unang-una siya ang nang iwan nang wala man lang pasabi. Parang siya ang mas masasaktan sa tuwing makikita niya ang mga mata nito na nag-aapoy sa galit. Kinamumuhian siya at nasasaktan siya dahil dun. Siguro nga ay deserve niya ito dahil marami namang paraan sana para malaman ng dalaga ngunit hindi siya gumawa ng hakbang. Kung sana sinabi niya, kung sana. This is all my fault. Malutong na mura na lamang niya kasabay ng paghawi ng mga gamit na nakapatong sa kanyang table. Nay, si Baby Clint, nasa harap ng kala ng nanay Esme niya habang nagigisa ito ng corned beef at patatas para sa kanilang agahan. Tulog pa siya anak, ang aga mo namang nagising. 7:00 ay gising na siya. Hindi niya nga alam kung bakit hindi siya makatulog kahit gustuhin man niya. Mamaya na lang ulit ako matutulog, Nay. Gusto mong magkape? Tumalikod siya upang tunguhin ang silid ng anak niya. Ako na po yung magtitimpla, Nay. Puntahan ko muna yung anak ko. Aniya, bago tuluyang umakyat ng hagdanan patungo sa second floor ng bahay. Sana ay hindi malaman ni Maddox ang tungkol sa baby niya. Balak niyang mag-resign na sa trabaho at umuwi na lamang sila sa Cebu. Kahit mura ang sahod doon, ayos lang siguro. May maliit naman silang palaisdaan doon na kinabubuhay nila noong mga panahong nag-aaral pa siya ng college. Pero nang mamatay ang ama niya, wala nang nag-asikaso noon. Tutal naman ay may kaunting ipon pa siya, baka pwede na rin iyon para makapagsimula ng palaisdaan. Hindi siya pwedeng magtagal sa bar na pinagtatrabahuhan dahil hindi magtatagal, baka makahalata si Maddox at iyon ang kanyang ikinakatakot. Marahang binuksan ni Mara ang unang silid sa kaliwa. May 3 kwarto ang bahay. Ang kwarto niya ay nasa baba katabi ng kusina. At ang silid rito sa taas ay sa nanay niya at kay Clint na kanyang baby. Ngunit naalerto siya nang hindi makita sa crib nito ang bata. Mabilis na pumanhik si Mara sa loob nun at siniguro kung tama ba ang kutob niya. Natakot siya nang hindi makita ang kanyang baby. Tatawagin na sana niya ang nanay niya. Nang makarinig siya ng kalabog na bagay mula sa likod ng pintuan, lumapit siya roon. Mommy! Napawi ang takot at kaba sa puso niya at napalitan ng ngiti nang makita ang kanyang anak na naroon sa likod ng pintuan habang nag-iisang naglalaro. Hawak nito ang blocks na triangle at pilit ipinapasok sa shape castle na may mga butas na iba't ibang hugis. There you are! Tinakot mo si Mami ha? Kinuha niya ito at pinugpog ng halik. Napaka-inosente ng anak niya. Wala pa itong alam sa mga nangyayari, kaya't hanggat maaari, ayaw muna niya itong idamay sa mga nangyayari sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya sa isiping minsan na niyang tinangkang patayin ng bata.
Uminom siya ng gamot na pampalaglag. Mabuti na lamang talaga at hindi natupad ang nais niya at hindi rin naapektuhan ng gamot ang anak niya. Takot na takot siya nun at hindi na rin alam ang gagawin. Kaya wala na siyang ibang naisip kundi ipalaglag ang bata. Mabuti na lamang dahil kung sakali baka habulin siya ng konsensya habang siya ay nabubuhay. Nagsisisi siya, sising-sisi sa ginawa niyang yun. Mahal na mahal kita anak, mahal na mahal ka ni mami. Marahan niyang hinawi ang mga luha bago ibinalik sa crib ang baby niya upang palitan ito ng damit at diaper. Kailangan niyang magdesisyon agad dahil siguradong hindi siya tatantanan ni Maddox hanggat nasa bar siya nito nagtatrabaho. Opo nay, saglit lang po ako. May bibilhin lang ako then uuwi na tayo. Bilisan mo anak at mukhang inaantok na itong baby mo. Tinignan niya si Clint na nasa stroller at mukhang inaantok na nga talaga ito. Wait lang anak ha, saglit lang si mami. Dinampian muna niya ito ng masuyong halik sa noo bago tumalikod. Nag-text kasi si Ana na nagpapabili ito ng eyebrow. Grabe, kahit iyon lang iutos pa sa kanya. Iniwan niya sa isang bench sa loob ng mall ang ina at anak niya. Sa second floor pa kasi ng gusali ang cosmetic products kaya kailangan pa niyang tumakbo paakyat ron. Gusto mong bumaba apo? Tanong ng may edad na babae sa batang lalaki na pilit itinataas ang mga paa palabas sa stroller. Oo sige, heto na. Umiti siya at kinuha si Clint sa kinalalagyan nito. O ayan na, careful lang ha, baka madulas ka. Matapos ilagay sa gilid ng bench ang stroller ng bata, sinundan niya na iyon. Hindi maitatago ang kasiyahan sa mukha nito habang naglalakad. Sandali lang Clint apo, baka madapa ka. Habol niya rito. Ay sus iho, pasensya ka na ha. Natigilan ng lalaki nang mula sa likuran, niyakap ito ng batang lalaki. Hindi ito agad nakapagsalita dahil sa gulat. Ang cute ng bata at maputi rin. Suot ang Adidas polo shirt na pula at maong pants. Pares ang sapatos din na pula na may tatak na Jordan. Napakagwapong baby boy naman ito. Sa isip pa ng lalaki't hindi rin ito mapigilang mapangiti. Ayos lang po ma'am. Clint apo, halika dito. Pinilit na kinuha ni Esme ang bata. Ngunit mahigpit ang pagkakakapit nito sa likurang bahagi ng binti ng lalaki. Ako na po ma'am, baka pumasaktan. Marahan lang naman ang paghila ng lola sa bata pero hindi talaga matinag sa pagkakayakap sa binti ng binata ang bata. Sige iho, pasensya ka na ulit. Ngayon lang yan nagkaganyan. Lagi naman yung dinadala ng mami niya dito sa mall at hindi yan nangyayakap ng ganyan. Ngayon lang talaga. Ngumiti ito at dahan-dahang kinuha ang maliit na mga bisig ng batang nakapulupot sa binti niya. Come here little mine, ang cute-cute mo naman. Aniya habang ito ay kalong-kalong. What's your name baby? Ngumiti ang bata at tinignan siya nito sa mga mata. Dada. Ay naku apo, hindi yan ang dada mo, halika na. Nakakahiya sa iyo iho, pasensya ka na talaga. Akin na siya at baka nakakaistorbo na yung apo ko sa iyo. Nagulat man, nagawa pa rin niyang umiti sa may edad na babaeng tila, hiyang-hiya sa nangyayari. Ngunit sa kanya, parang napakasarap noon pakinggan. Dada, bulong ng isipan nang muling ibaling sa baby boy ang kanyang mga mata. Dada. No Clint, halika nga po kung ano-ano talaga ang sinasabi mo. Kinuha nito ang bata mula sa kanyang bisig. Ani mo'y nagdadalawang isip kung ibibigay ba niya o hindi. Para kasing ramdam niya ang kabigatan ng damdaming nag-uudyok na hawakan niya muna ang bata. Ngunit dahil hindi naman ito kanya, kaya't kahit mabigat sa loob, ngumiti siya ng pilit at iniabot ang bata sa lola. Salamat sa'yo. Maddox po ma'am. Ako si Esme, Nanay Esme na lang. Hindi naman ako mayaman para sa ma'am na iyan. Eto naman po ang apo kong si Clint. Dada. Natawa siya ng mahina dahil sa tawag ng baby na ito sa kanya. Parang ang sarap kasing pakinggan. Sige iho, baka bumalik na yung anak ko sa pinag-iwanan sa amin at magkasalisi kami. Babay na kay Tito Maddox po. Dada, bye-bye. Tinaas niya ang kamay upang magpaalam. Tinignan niya ang kanyang relo.
Late na siya sa lunch meeting na dadaluhan. Nay, saan kayo galing? Akala ko nauna na kayo eh. Bumungad agad si Mara nang dumating sila ng bata. Anak, ito kasing anak mo kung sino-sino ang tinatawag na dada. Agad siyang natigilan. Hindi pa naman kasi niya ito tinuturuan ng dada o kung may dada ba ito. Kinuha niya si Clint bago nagsalita. Tinuruan niyo ba siya, Nay? Ay naku Mara, wala akong itinuturo riyan sa apo ko. Nagulat nga rin ako kung bakit niya tinawag na dada ang isang binata kanina na naglalakad lang naman. Saglit siyang tumigil sa paghakbang at tinignan ang bata na kanyang kalong. Nakasandig na ito sa kanyang balikat. Huwag mo nang tanungin, mukhang nakatulog na. Pigil naman ang kanyang nanay kaya wala siyang nagawa kundi ang ituloy ang paglalakad. Lumalaki na rin ang anak niya at habang nagkakaisip ito ay mas natatakot siya sa posibleng mangyari. Baka isang araw na lamang ay itanong nito kung sino ang dada nitong sinasabi. Kinakabahan siya. Ayaw niyang mangyari na isang araw, hanapin sa kanya ng anak ang ama nito. Hindi siya papayag. Pagiging makasarili ba iyon na ilayo sa ama nito ang anak? Bakit? Nang iwanan ba siya nito ay nag-isip din ba ang lalaki sa posibleng mangyari? Kung ano ang mangyayari sa kanya? Iniisip rin ba siya? Kung ayos lang ba siya? Kung kamusta na kaya siya? Kung hindi pa ba siya nababaliw dahil sa kakaisip sa lalaking nilayasan siya ng walang pasabi. Ang parting ito ang pinakamasakit. Ang iwanan ka ng hindi naman kayo nagtalo. Wala kayong pinagawayan at hindi pinagkaintindihan. Halos mabaliw ka diba? Sa kakaisip kung bakit. Bakit niya ginawa yun? Ano ang mali? Ngayon kung iisipin ninyo na isa itong pagiging makasarili, sige lang dahil wala kayo sa sitwasyon niya. Wala kayo sa lugar niya. Kahit ito na lamang ang maiganti niya sa lalaking nanakit sa kanya ng sobra-sobra. Anak, patay na ba talaga ang ama ni Clint? Nagulat siya sa tanong ng kanyang nanay. Inilapag muna niya ang bata sa crib bago lumabas ng silid ng bata. Nay, ano bang klaseng tanong yan? Oo, matagal na. Kaya sana wag na ho ninyong itinatanong yan. O ang sabihin man lang sa bata, may oras po sa lahat Nay at ngayon hindi pa oras para sa mga ganyan. Napaka-inosente pa ni Clint Nay para masaktan. Wala yang alam kaya sana panatilihin muna natin na ganun lang po. Narinig pa niya ang mahabang pagbuntong hininga ng kanyang ina habang nakasunod ito sa likuran niya habang pababa sila ng hagdan. Bakit Nay? Nilingon niya ito. Wala naman. Anito at dumiretso na sa kusina. Sinundan niya ito ron. Pasensya na Nay. Ayoko lang na masaktan si Clint sa isiping wala siyang ama. Ang akin lang naman anak, parang kawawa lang talaga si Clint. Alam mo ba kanina, halos ayaw nitong bumitaw sa binti ng lalaki. Nakayakap lang siya ron na tinatawag itong dada. Matalinong bata si Clint Mara, kaya alam kong itatanong din niya ang mga kinatatakutan mo sa mga susunod na araw. As in Nay, ginawa yun ng anak ko? Hindi makapaniwala niyang sambit, tumango ang matanda. Hinayaan niyo lang po. Ano kasi anak, yung lalaki. Ngunit ang pag-uusap nila ay agad ring naputol nang may mag-doorbell. Mukhang tubig na yan, sandali lang. Anito't animoy natuod siya sa kinatatayuan nang marinig ang mga iyon buhat sa kanyang nanay at sa huli, tumulo na lamang bigla ang kanyang luha. Hey miss, pwede bang lumapit ka rito? Napatingin siya sa table na nasa corner sa kaliwang bahagi. May 4 na customers doon. Hindi siya pamilyar sa mukha ng mga ito dahil mukhang sa ilang taon niya rito. Ngayon pa lamang niya nakita sa bar ang mga kalalakihan. Halatang may mga ibubuga dahil sa klase ng kasuotan. May suot pang Rolex ang isa sa pinakadulo na katabi ni Eve na entertainer nila. Nakasandig ito sa balikat ng lalaki. Pwede ka bang itable? Sambit ng isa. Sakto lamang ang katawan ng lalaki. Ngunit sa mukha pa lamang, halatang mahangin, lalo na nang tapikin siya nito sa likod. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakaiwas, kaya hindi nito nagawa ang nais sa kanya. Hindi naman siya bago sa mga ganitong klase ng usapan. Sanay na rin, kaya nga may bouncer sila na si Bruce at si Van. I'm sorry sir, pero hindi po ako entertainer dito. Waitress po ako. Magalang pa ring sagot niya kahit na binabastos na siya nito. Magbabayad ako ng malaki miss, isang gabi lang.
Pakinabangan mo yung ganda mo. Sayang naman kung hanggang waitress ka lang. Ngumisi ito habang nakatitig sa kabuuan niya. Iba ka pre, sige lang, madadala mo rin yan. Kung hindi mo madala, ibalato mo sa akin, baka tumalab sa akin. Nagtawanan pa ang mga kasama nito. Boys, may 4 akong kasama, sila na lang, wag na siya okay? Wika ng babaeng katabi ng isa sa mga ito. Manahimik ka. Huwag mong ubusin ang lakas mo dahil baka gumapang ka mamaya pa uwi. Sabat naman ang katabi nito matapos sunggaban ng halik ang labi ng isa sa mga entertainer ng bar. Ito talaga ang pinakaayaw niya, ang mga sugapang na mga customers. Ano miss, payag ka na ba? Hindi niya napaghandaan ang mabilis na kilos nito. Nakalapit ito sa kanya at tumakbay pa sa kanyang balikat. Muli pa sanang gagalaw ang kamay nito upang hawakan ang harapan niya nang ang dalang tray inihampas niya bigla sa mukha ng lalaki. Napamura ito nang makapa ang dugong tumulo mula sa noo nito. Naalarma na rin ang ibang mga customers, lalong-lalo na ang 3 mga kasama ng lalaki. Walang iya! Tumayo ito mula sa pagkakatilapon sa malakas na pagpalo niya at itinaas nito ang kamay upang sampalin siya nang bigla na lamang itong tumilapong muli. Hey, who the hell are you? Tumayo ang mga kasama nito at lumapit sa binata na nasa likuran niya. Si Maddox ang sumipa sa lalaki. Get out of my place. Matipuno nitong tinig. Gago ka? Wag, boss namin yan. Sambit pa ng isa sa mga babaeng katabi ng mga ito. Ngunit wala man lang naniwala at itinulak pa ng isa sa mga lalaki ang kasamahan niya sa trabaho. Get out of my way. Malakas na usal ng lalaki at sabay nilang sinugod si Maddox. Kaba at takot ang namayani sa kanya habang pinagmamasdang nakikipagsapakan ng binata sa 4 na naroon. Nagkakagulo na rin sa bar. May mga tumatakbo palabas at may mga nanonood lamang. Natigil lamang ang gulo nang lumapit ang mga bouncer. Hindi na siya naghintay ng mga salita ng kung sino dahil mabilis na siyang tumalikod at tumakbo patungo sa locker room. Hindi niya alam kung kaya pa niyang magtagal rito dahil habang tumatagal silang magkakasama sa iisang lugar ay hindi niya maiwasang humanga rito kung iyon nga ba ang tamang tawag roon. Bago siya bumalik sa trabaho, inayos na muna ni Mara ang sarili. Ngunit bago pa man siya makalabas, natigil siyang bigla nang mula sa labas ay bumulaga si Maddox. Napalunok siya habang tahimik na nakatitig rito. Are you okay? Mahina nitong usal. Ano namang pakialam mo? Dinaanan niya lang ito, ngunit hindi na siya nakahakbang paalis nang hilahin siya nito sa braso at mahigpit siyang ikinulong sa mga bisig nito. Bakit? Di ba lagi namang nangyayari yun? Kailangan ba talagang mag-resign ka, Mara? Matapos ng trabaho, kinuha niya ang resignation sa dalang shoulder bag. Nakita iyon ni Ana kaya ito nagtaka at napatanong sa dalaga. Hindi yun ang dahilan ko, Ana. Alam mo naman ang kalagayan ko, hindi ba? Pasensya ka na kung may mga nabibitawan ako masakit na salita kung minsan. Kilala mo ko. Dapat ikaw ang unang nakakaintindi sa sitwasyon ko. Pero paano na ako kapag umalis ka? Ikaw lang ang best friend ko rito, Mara. Maging siya ay nalulungkot rin. Pero kung ganito ang sitwasyon nila ng boss niya, hindi talaga siya magtatagal. Ayaw niyang isipin ito na nanlalambot siya. Nais niya ng tahimik na buhay kasama ang anak niya. Wala na siyang ibang nais kundi mailayo ang bata sa ama nito. Ayaw na niyang maulit pa ang noon at kung ano man ang paliwanag nito, wala na siyang pakailam. Ang tanging nais lamang ni Mara, lumayo sa lalaking nanakit sa kanya. Ayos lang yan. Kapag naman naging maayos ang lahat, dadalawin ka namin ni Clint. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Si Ana ang naging kaibigan niya rito simula nang dumating siya sa Manila at ito na rin ang naging tanging pamilya niya. Kaya alam ni Ana ang tungkol sa baby niya. Yun nga lang, hindi nito alam na si Maddox ang ama dahil noong mga panahong durug na durug siya, pinatay niya na ang lalaki sa bawat sumbong niya kay Ana. Kinakabahan siya nang kumatok sa pintuan ng opisina ni Maddox. Kaba hindi dahil makikita na naman niya ang pagmumukha ng lalaki, kundi sa resignation na baka hindi nito tanggapin. Ngunit kahit pa, at least nagpaalam. Ano naman kung ayaw tanggapin? Come in.
Kita pa niya ang pagkagulat sa mukha nito nang makita siyang palapit sa mesa. "Yes, Miss Marcelo?" Nagulat man sa klase ng tawag nito ay hindi niya iyon ipinahalata. Paglapit niya, agad na inilapag ang resignation letter sa mismong harapan ng lalaki. Tinignan lang iyon ni Maddox at hindi na binuksan. "Magre-resign na ako." Aniya na may seryosong muka. "What for?" "Di mo na kailangan malaman ang dahilan ko." Nakayuko niyang sagot. "You don't need to do that. Ako na lang ang aalis kung dahil sa akin kaya ka magre-resign." Doon na siya napatingin sa lalaki. "Wala akong pakialam sa'yo kung yun ang iniisip mo, Maddox. May sarili akong dahilan kaya ako aalis. At hindi yun dahil sa'yo. Anong akala mo sa sarili mo?" "Sinungaling." Nag-igting ang bagang niya sa sagot nito. "Sinungaling? Sino kaya sa atin ang sinungaling, ha? Sino kaya ang sinungaling sa atin? Anong sabi mo sa akin nun? Mahal mo ko? Sinungaling ka pala eh. Anong sabi mo sa akin nun? Pakakasalan mo ko? Sinungaling ka pala. Ang sabi mo, bubuo tayo ng pamilya. Sinungaling." "Bakit? Isang beses ba nakinig ka sa paliwanag ko? Bakit? Binigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita man lang?" "No." "Oo, alam ko Mara, iniwan kita. Pero kahit saglit naman sana pakinggan mo yung paliwanag ko." Umatras siya ng dahan-dahan dahil sa palapit na lalaki. "Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo." "Bakit?" "Dahil nasaktan na ako, Maddox. Nasaktan na ako. At hindi na nun maibabalik ang lahat ng luha na iniluha ko. Itong tandaan mo. Hindi magbabago ang lahat dahil sa bumalik ka. Dahil kahit anong gawin mo, nasasaktan na ako." Aniya bago ito tinalikuran. Narinig pa niya ang sunod-sunod na pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ngunit walang lingon siyang lumabas ng pinto. Nang makalayo roon, mabilis lamang niyang pinalis ang mga luha sa mga mata upang walang makapansin na umiyak siya. Tuloy-tuloy sa pag-agos ang kanyang luha. Heto na naman at bumalik na naman sa kanyang alaala kung paano siya nalugmok, paano siya kinain ng kalungkutan at kung paano siya humagulgol. Ang sabi niya, hindi na siya muling iiyak pa. Bakit ngayon at eto na naman siya? Naghilom na ang sakit, hindi ba? Bakit bumabalik na naman sa kanya ang lahat? "Mommy, why you cry?" Pinalis niya ng pasimple ang mga luha na panay ang pag-agos sa kanyang pisngi. Matapos niyang tuyuin, tumingin siya sa likuran kung nasaan si Clint. Hindi niya napansin na gising na pala ito. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang inaayos sa mga gamit ng bata. Isa-isang inilalagay sa maleta ang mga damit at ang ibang gamit nito. "No baby, hindi nagka-cry si Mami. May something lang na pumasok sa eyes ni Mami." Pilit siyang umiti sa kasinungalingan. Kinuha niya ang nakatitig na bata at inilagay ito sa kanyang kandungan. "Are you hungry? Gusto mo ng milk?" Pag-iiba niya dahil halatang hindi ito nadadala sa pagsisinungaling niya. Pinunasan pa nito ang mga luhang muling dumaloy sa mga mata niya. "You okay, Mami?" Natawa siya kahit halatang bagsak na bagsak siya dahil sa anak na pilit siyang dinadamayan. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakapagpahinga mula sa trabaho. Pagdating kasi niya kaninang 2 p.m, nag-ayos na siya ng mga gamit. Kahit nga wala siyang pahinga, hindi iyon ramdam ng katawan niya. Siguro ay nasanay na siya sa sobrang pagod at kahit ang katawan, hindi na iyon alintana. "Yes, please." Matinis na boses nito, dahilan para yakapin niya at halikan ito sa pisngi ng ilang ulit. Rinig niya ang hagik-gik ng anak niya at tila iyon na nga rin ang pumuno sa 4 na sulok ng silid na yun. 6:00 pa lamang ay gising na si Clint. Siguro ay maaga itong natulog kagabi. Bumaba si Clint kaya tinapos niya ang mga ginagawa niya. Nang maitabi ang mga maleta, kinuha niya ang bata sa lapag at ito ay binuhat. "Let's go baby." Aniya rito. Nang makababa ay ang nanay niya agad ang kanyang nabungaran sa sala. May kausap ito at nang silipin niya ay ang kapitbahay pala nila na si Aling Bering. "Salamat Esme ha." "Walang anuman yun. Sana ay gumaling na ang apo mo." "Oo nga, matapos nga rito ay dadaan lamang ako sa bahay at dediretso na sa hospital." Nakita siya nito habang kalong niya si Clint. "Magandang umaga sa inyong mag-ina." Bati nito kaya ngumiti siya. "Magandang umaga rin po."
Matapos nun, nagmamadali itong tumalikod. Tsaka lamang niya tinanong ang nanay niya nang makaalis na ang may edad na babae. Si Biring, nanghiram ng pera. Sa magkano lang naman ang pera ko, kaya ayun lang din ang naipahiram ko. Bakit, Nay? Parang mangiyak-ngiyak ho iyon ah. Nako, kawawa nga. Ang apo niyang si Jonard ay nasa hospital. Nadengge raw. Usong araw iyan ngayon. Balita nga rin iyan kanina sa TV, kaya dapat talagang nag-iingat tayo. Lalo at laging umuulan ngayon. Natakot siya bigla. Mabuti na lamang at malusog ang kanyang anak. Kaya nga kailangan na din talaga nilang umuwi ng probinsya sa lalong madaling panahon para malayo sa mga ganitong sakit ang anak niya. Anak, hindi ba't parang may lagnat ang anak mo? Nang kunin ng ina niya ang bata, nagtataka itong kinapa ang noo ni Clint. Ha? Hindi naman mainit ang noo niya. Lumapit na rin siya at kinapa rin ang noo ng anak niya. Medyo nga po, nag-alala siyang bigla. Kumain ka na. Paiinumin ko muna ng gamot si Clint. Sinundan na lamang niya ng tingin ng maedad na ina at ang batang kalong nito habang paakyat ang mga ito ng hagdan. Nay, mamayang hapon po tayo aalis. Nagulat ang ina niya at natigil sa pagsubo nang magsalita siya. Bakit ang bilis naman anak? Akala ko ba'y sa 1 linggo pa? Mamaya na, Nay. Nakapagpabook na ako ng ticket. Isa pa, nakapagpaalam na rin ako sa boss ko kaya wala nang problema. Ganun ba? O sige, buti na rin ito para naman makalanghap ng sariwang hangin ng apo ko at malayo sa mga dengue-dengue na yan. Panatag na siya nang humupa ang lagnat ng bata. Bibo pa rin kasi talaga ang baby niya kahit may nararamdaman na pala. Hindi na nga niya napansin na may lagnat dahil normal lang din ang galaw at kilos ng anak niya. Siguro ay kulang na talaga siya sa tulog dahil kahit ang temperatura ng bata, hindi niya naramdam kung normal pa ba o may sakit na. 4:00 ang flight nila at handa na rin ang lahat ng mga dadalhin. Nakapagpaalam na nga rin sila sa may-ari ng bahay. 2 p.m. na ng hapon at hinihintay na lamang nila ang inarkilang tricycle. Nay, pakikuha mo nga yung thermometer sa taas, parang ang init na naman po ni Clint eh. Kinakabahan siya. Naupo na kasi ang bata sa tabi niya at nahiga sa kanyang hita. Doon na siya naalarma nang makapa ang katawan nito. Oo anak, saglit lang. Nang tumalikod ang ina niya, kinuha niya ang bata. Anak, anong masakit sa'yo ha? May masakit ba sa'yo baby? Malambing na tanong niya habang nakatitig rito. Here mommy. Ang noo nito ang unang itinuro. May back to mommy. Pinaupo niya ito at itinaas ang suot na t-shirt nang ituro nito ang likurang bahagi. Rashes. No, hindi pwede itong mangyari sa anak niya. Nay, bilisan niyo po. Halos talunin niya ang harapan ng tricycle mula sa loob ng bahay nila dahil sa kaba at takot na nararamdaman niya. Buhat niya si Clint at palabas na sila nang hindi pa rin bumababa ang kanyang nanay. Oo anak, nandyan na, bilisan mo. Lumabas ka na roon at isasara ko lang itong pintuan natin. Maging ang nanay Esme niya, halata rin ang takot sa mukha nito habang may bit-bit na baby bag at iba pang gamit ng bata sa kabilang shoulder bag nito. Bilisan niyo lang hunay. Aniya na lamang bago tumakbo palabas dala ang kanyang anak. Mag-aalas 6 nang mapansin niyang tumaas ang lagnat ng bata. Nasa 40 degree na ito na talagang ikinatakot niya ng husto. Idagdag pa ang mga pantal nito na mas dumami pa ng magdapit hapon. Kabang-kaba siya habang tumatakbo ang tricycle na inarkila ng kanyang nanay. Takot at panghihina kung bakit sa dinami-rami ng mga magkakaganito, bakit ang anak niya. Sigurado siya na dengue ang sakit ng baby Clint niya, kaya hindi maiwasan ni Mara na mag-alala at matakot. Gising ang baby niya, ngunit hindi ito halos nagsasalita. Kinakausap niya, ngunit oo at hindi lang ang sagot. Hanggang sa dumating sila ng hospital ay tahimik lang ito habang siya at ang nanay niya takot na. Kumusta po yung anak ko, Dok? Hanggang ngayon ay pinangingibabawan pa rin siya ng kaba at takot. Tulog na ang anak niya at nakakuha na rin sila ng kwarto para sa bata. Children's ward sa 2nd floor ng hospital sila naroon. Bumaba ang platelet ng anak niyo, ma'am. At kailangan namin siyang masalinan ng dugo as soon as possible dahil kung hindi manganganib ang bata. Diyos ko,
Naibulong niya na lamang habang nanginginig ang mga kamay na nakatitig sa anak na himbingang tulog. Ang masama rito ay naubusan tayo ng type O ng dugo sa hospital. Dahil din sa dami ng cases ngayon ng dengue. Maging ang Red Cross wala na ring type na dugo, kagaya ng anak niyo, ma'am. Wala na bang paraan, Dok? Ikaw, ma'am, pwede kang maging donor ng bata. Total ay, kung sana ay magkapareho ang type ng dugo namin, Dok. Kanina ko pa sana sinabi pero type A plus ako. Mahihirapan tayo nito. Magre-request ako ng dugo sa ibang hospital. Ngunit hindi ito sigurado. Ang mas mabuting gawin ninyo, maghanap ng ibang donor para makasigurado tayo. Ayos ka lang, Nay. Maagap niyang hinawakan ang braso ng kanyang ina nang bigla itong mabuwal. Mabuti na lang at nasalo niya ito. Anak, paano na ang apo ko? Tumulo na ang mga luha nito. Maging siya'y halos maiyak na rin, ngunit pinipilit na lamang niyang magpakatatag dahil oras na magpakita siya ng kahinaan. Paano na ang anak niya? Nang makalis ang doktor, agad siyang nagpaalam sa kanyang ina. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pupuntahan niya si Ana. Baka makatulong ito sa kanya. Ang alam niya, type O ang kanyang kaibigan. May pasok ito kaya sa bar na lamang siya dediretso para sigurado. Mag-iingat ka, anak. Diyos ko, sana may mahanap tayo magdodonate. Kung sana type O ako na lang ang magbibigay ng dugo kay Clint. Pero magiging maayos lang si Clint, Nay. Basta, bantayan niyo ho muna siya, ha. Maghahanap ako ng makakatulong sa atin. Matatag na kanyang wika. Bago umalis, hinalikan muna niya ang noo ng bata. Gagaling ka, anak. Si Mami ang bahala. Be strong, little man. Wika niya rito. Kahit hindi halos sigurado si Mara sa desisyong pumasok ng bar, ginawa niya pa rin. May 2 minuto rin siyang nagdadalawang isip at nakatayo sa entrance ng bar bago niya napagdesisyonan na pumasok. Nakita man sana niya si Bruce na bouncer pero hindi raw kasi ito pwedeng umalis sa pwesto. Utos raw ng boss dahil sa ilang araw ng sunod-sunod na kaguluhan. Bukod pa ron, absent pa raw ang isa sa kasama nito kaya kailangan itong magdoble ingat. Nandyan lang yan, Mar. Pasukin mo na lang. Isa pa, bakit ka nahihiya? Dito ka naman nagtatrabaho. Mukhang wala pang sinasabi ang boss nila sa mga nangyayari. Kaya siguro wala itong alam. Ngumiti na lamang siya bago tuluyang pumasok. Mag-aalas 7 at sigurado siyang hindi pa nagsisimula ang trabaho nito dahil 8 p.m. ang simula ng kanilang trabaho. Kung hindi siya nagkakamali, ay nasa locker room ito. Kaya iikot na lamang siya sa backdoor patungo ng locker. Uy Mara, akala ko absent ka na. Magandang gabi, sagot niya sa bartender na nakasalubong. Mara, mabuti naman at narito ka na. Mabilis niyang nilapitan si Ana nang magsalita ito at hinila niya rin bigla patungo sa CR. Panay pa ang tanong nito ngunit hindi niya sinagot. Tsaka lang siya nagsalita nang makarating na sila sa loob ng banyo. Isinara iyon ni Mara bago nagsalita. Ana, si Clint. Na dengue, please tulungan mo ko. Diretsahang usal niya. Halos mabuwal na siya ng mga sandaling yun. Ngunit pinilit niyang patatagin ng tinig. Hindi ito ang oras para umiyak siya. Ano? Nasaan ang inaanak ko kung ganun? Maagap niyang tinakpan ng bibig ng kaibigan dahil sa lakas ng boses. Yung bunganga mo naman, ano ka ba naman eh? Sorry, nasaan si Clint? Ayos lang ba siya? Kumusta siya? Sino ang kasama niya? Ana, wag ka munang magtanong. Ako muna ang pakinggan mo, please. Ana, di ba type O ka? Maawa ka na wala na akong mahinga ng tulong. Kailangang masalinan ng dugo ni Clint ngayon din. Doon na nagsimulang gumaralgal ang kanyang tinig. Ano kasi, Mara? Nakatingin lang siya rito. Nang mayo ko si Ana at hindi na muling nagsalita, tsaka siya nagtanong. Bakit? May problema ba? Kasi Mara, hindi ako pwede eh. Oo, type O ako pero yun naman pala eh. Ana, please, para sa inaanak mo, para sa ikagagaling niya, Ana, maawa ka. Nayugyug na lamang niya ang babae habang umiiyak. Oo, gustong-gusto ko talagang tumulong, Mara. Ang kaso, buntis ako eh. Napaupo siya bigla sa toilet bowl at nangihinang lumuha. I'm sorry, Mara. Kanina ko lang din nalaman.
Kahit gustuhin man niyang itanong kung kanino, hindi niya na ginawa. Mas pinili niyang tahimik na lamang na lumuha. Nangihina siyang lumabas ng banyo. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang kapalan ng mukha niya dahil wala nang ibang paraan kundi ang magpatulong kay Maddox. Ito na lamang nag-iisa niyang pag-asa, ang ama ng anak niya. Sigurado siya na kay Maddox kumuha ng blood type ang baby Clint niya. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa opisina ni Maddox, ay purong kaba ang nangingibabaw sa buong pagkatao niya at pilit pinaniniwala ang sarili na kaya niya ito, na para ito sa anak niya, kahit ang lumuhod ay gagawin niya kung sakaling hindi ito pumayag. Nang makarating siya sa harapan ng pinto ay kakatok na sana si Mara nang kusa iyong bumukas. Nagkagulatan pa nga silang pareho ng binata. Hindi ito nagsasalita at pinakakatitigan lamang siya. Kung tatanggi ito ay handa siyang lumuhod sa harapan nito, mailigtas lamang ang anak niya. Nagpalitan sila ng tingin ng walang namumutawing salita mula sa magkabilang panig, pero hindi niya na yata kayang magtagal ng ganito, kaya't ibinuka na niya ang kanyang labi. Maddox, tulungan mo ko. Nauutal niyang sambit rito. Nabuwal na rin siya dahil sa naghahalo-halong emosyon. Hey, stop crying. Bakit? May nangyari ba? Agad naman itong lumapit at yayakapin sana siya nang siya ay umatras. Ang anak natin, nasa hospital. Pilit niyang tinapos sa mga salitang yun bago niya pinahid ang mga luha. Natigilan pa siya ng akala niya ay kung anong gagawin nito nang humakbang ito palapit sa kanya. Halatang gulat na gulat ito, nanlalaki ang mga mata at napapaawang ang labi. Walang sabi-sabing hinawakan nito ang kamay niya at hinatak palabas. Mabibilis ang lakad nito at halos tumatakbo na nga siya sa paghatak nito sa kanya. Hawak nito ang kamay niya nang madiin na animoy ayaw nitong bitiwan. Bruce, kung may maghanap sa akin sabihin mong umalis at importante. Maotoridad nitong utos sa bouncer nito nang madako sila sa entrance. Yes sir, pero sir, may VIP na naghahanap sa inyo sa VIP room. Sabihin mong umalis at hindi na babalik. Madiin itong wika. Nagulat pa siya nang muli nitong hinatak ang kamay niya. Dikit na ang katawan nito sa kanya at ang pabango nito nanunuot na sa kanyang ilong. Ang pamilyar na pabango nito na nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Wala ka man lang sinabi. Kung hindi mo pa ako kailangan, hindi ko pa malalaman. How dare you, Mara Marcelo? Mas malaki ang kasalanan mo sa akin ngayon. Wika nito. Napalunok siya sa klase ng titig nito at tono ng boses. Kung hindi niya lang ito kailangan, baka kumaripas na siya ng takbo palayo sa lalaking ito. Hatak-hatak siya nito hanggang sa pagsakay ng kotse. Kita ang galit sa mukha nito. Pagsakay ay nilingon siya nito habang nagkakabit ng seatbelt. Saang hospital? Masungit nitong tanong. Sa public hospital sa Quezon City. Mahina niyang sagot. Lalong kumunot ang noon nito. Binuhay nito ang makina at pinaandar ang sasakyan. Hindi sila nag-uusap habang nasa biyahe. May kaunting panatag naman siya sa puso dahil sumama ito sa kanya. Alam niyang may pag-asang gumaling ang anak niya. Anong pangalan niya? Napalingon siya sa binata nang magsalita ito. Kasalukuyan itong nagmamaneho at nasa harap ang mga mata. Clint, sagot niya habang nakayuko. Nag-igting ang panga nito at naningkitang mata sa galit. Tumingin agad siya sa binata pero batid niya ang kalabog ng puso niya ng mga oras na yun. Kailan ang birthday niya? Hindi niya ito nilingon. December 18. Kailan mo na lamang buntis ka? Huminga siya ng malalim. Pati ba yan kailangan kong sabihin sa'yo? 1 linggo matapos nating nag-iwas na lamang siya ng tingin. Ayoko ng pagtalunan pa yan. Mahinahon niyang sabi, ilang saglit itong hindi nagsalita. Hanggang sa ito ay bumulong. Ni minsan, hindi mo ko binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ni minsan, hindi ka man lang nagdalawang isip. Hindi niya na ito tinignan. Rinig pa niya ang mahabang pagbuntong hininga nito. Para bang sobrang lungkot nito, nakagat na lamang niya ang ibabang labi. Hanggang sa marating nila ang hospital, hindi siya umiimik. Walang nagsasalita sa kanila. Feeling niya kasi kapag nakipagtalo pa siya ay baka humaba.
Hindi ito ang tamang lugar at oras para sa mga bagay na iyon. Ginarahin nito ang sasakyan at pinatay ang makina. Nauna na siyang bumaba, hindi na rin niya hinintay at nauna nang humakbang, pero nagsalita siya nang hawakan na naman ito ang kamay niya. Napatingin siya dito, saglit siyang huminto at tinignan niya ito. Parang nabasa yata nito ang laman ng kanyang utak. "Not now, Mara. Nagmamadali tayo. Let's go." Masungit nitong sabi. Galit ito sa kanya pero hawak ng hawak. Naglakad na lang siya ulit dahil siya naman ang nakakaalam ng kwarto ng anak niya. Hindi nakaligtas sa mata niya ang mapanuring mga tao kay Maddox. Hindi niya sila masisisi. Abnormal ang kasama niya Ang mapanuri nitong mga mata at malalaki nitong muscles na umayon sa tangkad na dati lang parang papel na tinupi sa nipis ng katawan. Nasa labas ng silid ang kanyang nanay at naghihintay lang sa pagdating niya. Napansin din niya ang pagkagulat nito nang makita nito ang kasama niyang lalaki pero hindi niya iyon pinansin. "Kamusta ang anak ko, Nay?" Ngunit hindi siya sinagot ng nanay niya dahil abala ito sa pagtitig kay Maddox. Binitiwan ni Maddox ang kamay niya at tinignan ang pintong may nakasulat na Intensive Care Unit. Lumapit ang binata sa pinto at sumilip. Nilingon siya nito. Nagkarambola ang puso niya sa bilis ng tambol nun nang makita niya ang malungkot nitong mga mata. Lumuluha ang lalaki. Halo-halo ang nakikita niya sa mukha nito. Awa, lungkot, galit at pangungulila. "Gusto ko siyang makita." Wika ng lalaki. Ilang segundo niya itong tinignan bago niya binuksan ang pinto. Sumunod ito sa likuran niya. Tunog ng mga aparato ang bumungad sa kanila. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Huminto sila sa kama ni Clint. Tinext siya ng nanay niya kanina na inilipat ito dahil sa mabilis na pagbaba ng platelet ng bata. Sinabi din ito na dito nga inilipat si Clint kaya alam niya. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan nito sa pisngi. "Baby, nandito na si Mami. Kamusta ka na, anak ko?" Hinaplos niya ulit ito bago tumingin kay Maddox. Binigyan niya ito ng espasyo para makalapit sa anak niya. Tinitigan nitong maigi si Clint. Unti-unti itong humakbang palapit. Tinignan niya ang bawat kilos nito. Maingat at tila may takot. "Pwede ba?" Alam niya ang gusto nito, kaya tumango siya. Hinawakan nito ang maliliit na kamay ni Clint. Marahan itong hinaplos yun. Yumuko pa ito't hinawakan ng dahan-dahan ang mukha ng anak niya. Parang may mainit na kamay ang humaplos sa kanyang puso. Nasasaktan siya dahil sa ganitong paraan pa nagkita ang dalawa. Ilang minuto itong nakahawak kay Clint bago siya muling hinarap. "Ililipat ko siya ng hospital. I will take care of him." Nagitla siya. Kumabog ang dibdib niya sa takot. Ito na ba ang kapalit ng mga ginawa niya? "Wait, what? Teka naman, Maddox. Hindi mo siya basta-basta nalang kukunin." "Look, Mara. Gusto ko lang na gumaling agad ang anak ko. Hindi ako papayag na dito siya. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag ka nang mangialam dahil ako ang masusunod sa ngayon. Sa tinagal-tagal mo siyang itinago sa akin, ako naman ngayon ang sundin mo. Remember, mas malaki ang kasalanan mo sa akin at isa pa para ito sa anak natin." Wika nito. "Para sa anak natin?" Saglit siyang natamimi. Nawalan siya ng isasagot dahil doon. Kahit siya ay ganoon din naman ang gusto. Ang maayos na lugar at medical attention at ayaw niya ng gulo. Tulad ng sabi nito, ay ito nga ang nag-asikaso sa paglilipat kay Clint papuntang private hospital. Palagi itong may kinakausap sa cellphone. Palaging may inuutos. Minsan ay kinakausap siya nito pag may kailangan itong malaman. Silang dalawa na lang ang naiwan kay Clint dahil umuwi ang kanyang nanay. Pinauwi muna niya para makapagpahinga ng maayos. Hanggang ngayon, hindi pa niya nakakausap ang ina. Kita ang pagtataka sa mukha nito kanina. Ngunit hindi rin naman nagtatanong. Nakasunod lang sa lahat ng oras. Tsaka na niya sasabihin sa ina ang lahat kapag maayos na ang anak niya. Mabilis lang nang mailipat si Clint. Sinundo pa sila ng ambulansya ng hospital na paglilipatan. Sumakay siya sa ambulansya kasama ang anak niya. Pero nasa sasakyan naman ito si Maddox. Sa St. Luke's, Makati sila lumipat. Agad na asikaso ang anak niya. Buti na lang at natutulog pa rin ito kaya madali ang pag-aasikaso sa bata.
Nakasunod lang siya rito nang biglang may humawak sa kamay niya. Si Maddox. Hinatak na naman ito siya habang nakasunod sa stretcher ni Clint. Dinala ito sa isang private ICU. Ngunit iniwan siya saglit doon ni Maddox dahil magpapakuha ito ng dugo. Habang nagbabantay kay Clint ay sumandig siya sa dingding habang nakaupo sa upuang nasa tabi ng kama. Tila hindi siya nakakaramdam ng pagod kahit ngayon pa lang siya nakaupo ng maayos. May ilang minuto rin ang nakalipas nang bumalik ng kwarto si Maddox. Hawak ang coat nito at nakaroll up ang itim na polo sa siko. May nakalagay din doong bulaklak na may plaster. Pinupunasan niya si Clint nang ito ay dumating. Lumapit ito sa tabi ng kama at tinitigan muli ang anak niya. Hindi ito nagsasalita. Alam niyang nangihina pa ito. "Magpahinga ka na muna saglit, Maddox." Wika niya rito. Umiling ito nang hindi siya nililingon. "No need. Hihintayin kong gumising ang anak ko." Pumunta siya sa banyo para banlawan ang bimpo niyang ginamit. Natigilan siya saglit habang nasa malalim na pag-iisip. Ano na kaya ang susunod matapos nito? Tama ba talaga ang mga ginawa niya? Paano na ngayong alam na nitong may anak sila? Parang natatakot na siya sa mga susunod na mga mangyayari. Napaigtad na lamang siya nang bigla itong magsalita sa likuran niya. Tinignan niya ito mula sa salamin. Nakasandal ito sa pinto habang nakakross ang mga kamay. Saglit lang. Para siyang nanuno kaya minadali niya ang kilos. Pero pumasok itong bigla at huminto sa likod niya. Napaigtad na naman siya nang hawakan siya nito sa bewang at binulungan. "Huwag ka na mag-alala, ako nang bahala, I promise." Nagtayuan ang balahibo niya sa batok sa bulong na yun. Halos dumikit kasi ang labi nito sa puno ng kanyang tenga. Hindi na siya sumagot at lumabas na agad ng banyo. Binaba niya ang dala at kinapa ang dibdib niya. Parang sasabog iyon sa sobrang lakas ng kabog. Ramdam niya ang init at tila kuryenteng unti-unting tumutupok sa buo niyang pagkatao. Pamilyar siya sa pakiramdam na ito dahil noon naramdaman niya na rin ito at sa iisang tao lang din. "Mommy?" Isang maliit na boses ang nagpatigil sa malalim niyang pag-iisip habang nakaupo sa gilid ng kama ng anak niya. Sakto namang lumabas ng banyo si Maddox kaya't sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Gising na ang baby niya. Dali-dali niya itong nilapitan at hinawakan. "Yes, baby ko, anong gusto ng anak ko?" Malambing niyang tanong dito. "Mama, Mami." Matinis nitong sabi. Kumuha siya ng baso at nagsali ng tubig, tsaka niya pinainom ang bata. "Salamat naman, mababa na ang lagnat nito." "Ano pa ang gusto mo, baby?" Malambing niyang tanong sa anak niya. "I'm hungry, Mami." Hinawakan pa ang tiyan at ngumuso. "Okay, sige, bibili lang si Mami Lugaw muna ang pwedeng kainin ng anak niya at wala man lang nun dito kaya kailangan niyang lumabas para bumili pa. "Ako na ang bibili, Mara. Stay here with him." Nahinto siya sa pagkuha ng wallet sa bag at ito ay nilingon. Parehong nakatingin sa isa't isa ang mag-ama. Titig na titig si Maddox kay Clint. Tila namamangha ito at nagulat rin. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Samantalang nakatunghay lang ang anak niya. "Maddox, ibili mo na lang siya ng lugaw o kahit soup muna." Tumango lang ito habang nakatingin pa rin sa anak. Ilang saglit pa ay lumabas na ng kwarto si Maddox. Hindi rin nagtagal at bumalik din ito agad. Ang sabi niya, lugaw o soup lang, pero parang nag-grocery na ito sa dami ng binili. May mga prutas at pagkain para sa kanilang dalawa. Matapos niyang mailagay sa bowl ang lugaw ay sinubuan niya na si Clint at habang ginagawa niya yun, nakaupo lang si Maddox sa sofa at pinapanood silang dalawa ng anak niya. Pakiramdam niya ay natatakot ito hanggang sa napansin na ito ni Clint. "Dada!" Nangahaba pa ang nguso nito habang itinuturo si Maddox. Nagulat siya at nilingon ng lalaki sa unahan. Bago nagsalita, pinunasan niya ang gilid ng labi nito. Bumuntong hininga siya. Hinaplos niya ang matambok nitong pisngi. "Dada? How?" Gulat niyang tanong rito. Dada ko siya. Pero sa huli, tumango rin siya kahit walang kasiguraduhan at napipilitan. "Yes, sweetie, dada mo siya." Hindi niya akalaing masasabi niyang salitang dada.
Humahaba pa lalo ang nguso nito at nilingon si Maddox. Dada, siya dada ko. Nagulat siya, ngunit nangibabaw ang pagkamangha niya sa batang kita ang saya sa mga mata. Nakagat niya ang labi dahil kung hindi, baka pumatak ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang init na humahaplos sa puso niya dahil sa tawag na iyon ng bata sa ama nito. Tumayo si Maddox at lumapit sa kanila. Hindi nito pinuputol ang tingin kay Clint. Hindi talaga maipagkakailang mag-ama ang dalawa dahil halos namana ng anak niya ang figura ni Maddox. Umupo ito sa gilid ng kama at nginitian nito si Clint. Dada, muling sambit ni Clint sa lalaki. Ngumiti ito at hinawakan ng maliit na kamay ng anak niya. Yes son, I'm your daddy. Can I hug you? Tumango ang bata at tinaas ang maikli nitong mga braso. Mahigpit nitong niyakap ang ama. For the second time around, nagkita ulit tayo baby. Kumunot ang noo niya at nagtatanong ang mga mata na pinakatitigan niya ito pero ngumiti lang si Maddox. Sunod-sunod ang pagkurap niya dahil sa pagbuhos ng mga luha sa kanyang mga mata. Kung ganoon ka-inosente ang anak niya, kitang-kita niya naman ang saya at higpit ng yakap ni Maddox sa bata. Hinalikan nito ang noo at maliit na kamay ng anak niya. Nginitian naman ito ni Clint at muling tinawag na dada. Mula nun ay si Maddox na ang nagpakain sa anak nila. Pinunasan at pinatulog pa nito ang bata. May dumalaw ring doktor at nurse sa kwarto. Salamat sa Diyos at unti-unting bumababa ang lagnat nito at nawawala na rin ang mga rashes. Pagkatapos masalina ng dugo ay ililipat na sa regular room ang kanilang baby. Nang makatulog si Clint at makadede ay tsaka lamang niya naramdaman ang pagod at antok niya. Ngunit natigilan siya nang may humawak sa kamay niya. Si Maddox iyon, hinila siya paupo sa may sofa. Rest now, alam kong pagod ka. Anito at inihiga ang ulunan niya sa malapad nitong dibdib. Nakaharap ito sa kanya habang nakataas ang isang paa sa sofa. Ako nang bahala sa anak natin. Just close your eyes and sleep. Nginitian siya nito. Namulat tuloy siya. Hindi siya sumagot at sinunod na lang ang sinabi nito kahit kulang na lang. Tumalo ng puso niya palabas ng dibdib at pinilit pa rin niyang isara ang mga mata niya. Mara? Ngunit naulinigan niya ang pagtawag nito kaya muli niya itong tinignan. Can I kiss you? Wala siyang naisagot dahil sa gulat. Naramdaman na lamang niya ang mainit na hininga nito na palapit na sa kanya. Kulang na lamang, kutusan siya ng ina dahil sa pagsisinungaling niya rito. Pero nang ipaliwanag niya ay naunawaan naman iyon ng may edad na babae at sinabi sa kanya na nakita na nito si Maddox. Naalala naman iyon ng binata kaya't nagtawanan pa ang mga ito. Napakaliit nga lang talaga ng mundo. Siya po ang nakita at niyakap ni Clint sa mall. Turo niya sa lalaki. Ay oo anak, si Maddox iyon. Tinignan niya ito at pasimple siya nitong kinindatan. Agad namang nagbawi ng tingin si Mara dahil ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. May 4 na araw din bago tuluyang na-discharge sa hospital ang kanyang anak at si Maddox ang nagbayad ng lahat. Ang gusto ni Mara ay sa bahay nila sila didiretso. Ngunit hindi nangyari dahil si Maddox pa rin ang nasunod sa huli. Akay-akay ni Maddox ang anak nila nang pumasok sila sa pinagdalhan nitong bahay. Nakakalula ang laki nun. Double doors ang front nito at sa harap lang ginagarahay ang sasakyan. Pero nang makalapit pa siya ay nakakita pa siya ng 3 mamahaling mga sasakyan. Parang may garahihan pa sa loob. Alam niyang mamahalin ang lahat ng iyon. Habang pinagmamasdan niya ang 2 naglalakad, napangiti siya ng lihim. Patalon-talon pa si Clint at nakangiti dahil may sinasabi si Maddox sa bata. Kung siya lang, hindi niya madadala sa ganitong kagarang bahay ang anak niya at hindi niya maisasakay sa luxury car ang anak niya. Pero si Maddox kaya nito, parang kaya nga nitong gawin ang imposible. Ngunit siya, tanging pagmamahal lamang sa anak niya ang kaya niyang maibigay. Kusang bumukas ang front door. Natigilan siya. May tao sa loob. Sa banta niya ay kasambahay yun. Si Myrna. Siya ang katuwang mo sa pag-aalaga kay Clint, sweetheart. Napatingin siya sa dako ng nagsalita. Hila-hila ito ni Clint habang nagsasalita ang ama. Magandang araw po ma'am.
Ngumiti siya't halatang mabait ang babae sa klase pa lang ng ngiti nito. Maghapong nakibanding si Maddox sa anak nila, kaya naman pagdating ng gabi, madali itong natulog, dala na rin siguro ng pagod. Pagkalabas niya sa nursery room ng bata, tumungo na siya sa katapat na kwarto. Eto raw kasi ang tutuluyan niya, sabi ni Myrna. Alam niyang wala na si Maddox dahil nasa bar na ito, pero nagulat siya nang makita itong prenting nakaupo sa kama, nakasandal sa headboard, nakapajama at nakatutok sa laptop. Anong ginagawa nito rito? Sinarado niya ang pinto na nagpaangat sa mukha nito at tumingin sa kinatatayuan niya. Kumunot ang noo niya. "Bakit ka nandito?" Tanong niya rito at bigla siyang kinabahan. "Matutulog." Medyo nagulat pa siya sa naging sagot nito. Napaawang ang kanyang labi. Hindi niya yun ine-expect. "Dito?" Tinignan siya nito ulit at bored na tumango sa kanya. Gusto sana niyang umangal, kaya lang naalala niya ay bahay pala ito ni Maddox. Siya pa ba ang magpapalayas sa taong ito? "Okay, sa kabila na ako matutulog." Kumuha siya ng damit na pamalit. Maliligo na lang siya dito tapos lilipat na siya sa kabila. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto ng banyo ay nagsalita si Maddox. "Dito ka matutulog sa tabi ko. No more bats." Maotoridad nitong sabi. Nawalan siya ng sasabihin. Ni tumanggi, hindi niya na nagawa pa dahil halos naistatwa na siya sa kinatatayuan niya. Pagkatapos niya ay nagdress na siya ng pantulog. Nakapulupot pa rin ang tuwalya sa buhok niya. Spaghetti strap ang style ng damit na yun. Umupo siya sa harap ng vanity mirror. Sa kinauupuan niya ay nakikita niya ang refleksyon ni Maddox. Sa TV naman ito nakatingin, kaya ayos lang. Inabot niya ang lotion at nagsimulang magpahid sa braso at bandang dibdib. Gumilid siya para malagyan naman ng mga hita. Medyo lumihis pa ang suot niya pataas para malagyan din ng lotion. Nang matapos ay kinakabahang lumapit na siya sa kama. Pero sa lagay niya, kabang-kaba siya ng mga oras na yun. Siguro dahil sa loob ng 2 taon, ngayon lang ulit sila magtatabi sa kama. Humiga siya pero nakatalikod sa binata. Hindi niya na narinig ang TV. Pinatay na nito siguro. Gumalaw ng kaunti ang kama pero nawala rin. Nakahiga na siya pero dilat pa rin. Hindi pa siya inaantok. Paano naman kasi siya aantukin ng ganito? Ilang segundo lang ang lumipas, naramdaman niyang gumalaw ulit ang kama at napamura na lamang siya sa isipan. Paglingon niya kasi ay agad na sumalubong sa kanya ang gwapo nitong muka at mapungay na mga mata. "Maddox?" Nagkanda buhol-buhol ang pintig ng puso niya dahil sa paglapit nito. Dinampi-dampian nito ng labi ang kanyang braso. Yumakap pa sa kanyang bewang ang kamay nito at marahan siyang hinaplos. "Mara?" Bulong nito sa kanya. Magsasalita na sana siya nang sakupin nito ang kanyang labi. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Ikinulong siya nito sa malaking braso ng binata. Hindi niya alam pero parang hinang-hina siya. Walang lakas ng loob na sumalungat sa mga ginagawa ni Maddox sa kanya. Tao lang siya, kaya hindi maiwasang madala sa mapanuring mga mata at mga labi nitong halos buong katawan niya ay gusto na nitong halikan. Sa huli ay bumigay siya. Walang ibang lalaki sa buhay niya. Ito ang una't huling lalaki na makakakuha sa kanya. Unti-unting nababawasan ang galit sa puso niya. Siguro dahil ito ang dahilan kaya't gumaling ang anak niya. "I miss you so much, sweetheart," sabi nito habang hinahalikan siya. Hindi na siya nakasagot dahil sa nakakabaliw na sensasyong dala ng labi nito. Tila nakakalasing ang bawat galaw nito. Kung isa man itong panaginip, sana ganito na lamang sila habang buhay. Tumulo ng kusa ang mga luha niya. Yakap siya ni Maddox, tanging kumot ang tumatapi sa kanilang mga katawan. "I'm sorry, sweetheart." Hindi niya pinahid ang mga luha. Hinayaan niya lamang iyong dumaloy. "Kasalanan ko. Hindi ako gumawa ng paraan. I'm really sorry." Walang mga salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging hikbi lamang ang namayani sa kanya. Iniharap siya ni Maddox sa harapan nito at dahan-dahang tinuyo ang kanyang mga luha. "I love you. I really love you. Please forgive me, sweetie." Sinabi sa kanya ni Maddox ang lahat ng mga nais niyang malaman, kung ano ang nangyari, kung bakit ito nawala at kung bakit ngayon lang din ito nakabalik.
Kahit maliliit na detalye, hindi pinalampas ng binata. Why? Naluha kasi siya. Wala. Mabilis niya iyong pinalis at pilit na ngumiti. Bakit ngayon mo lang sinabi? Napanguso siya kahit may luha ang mga mata. Pinilit kong sabihin pero hindi pa ako nagsisimula, galit ka na. Paano kung… Dapat kasi pinilit mo eh. Natawa ito kaya nagalit siyang bigla. Tell me sweetheart, paano ko sasabihin kung nagsisimula pa lang ako nag-aapoy ka na sa galit? Ewan ko sa'yo. Tumayo siya bigla sa kinauupuan, ngunit mabilis ang kamay ni Maddox at hinila siya nito sa kamay pabalik sa kandungan. Where do you think you're going? Wala ka kasing kwentang kausap. Isa pa baka inaantok na si Clint, puntahan ko na lang muna. Nasa silid sila ngayon. It's already 8 in the evening. Ang nanay Esme niya ang naroon sa nursery para bantayan ang bata. Ang sabi niya nga ay magpahinga na ito, ngunit mapilit naman. Isa pa, uuwi daw kasi ito sa katapusan. Aayusin daw kasi nito ang mga nakatenggang lupa roon para mapakinabangan. Yun nga rin ang sabi ni Maddox. Hindi niya alam na mukhang nakapag-usap ang dalawa tungkol doon at nagkasundo rin. Babalik din naman ang nanay niya rito sa susunod na 2 buwan para sa kasal nila ni Maddox. Siya ang may gusto nun. Sumunod lamang ang binata. Gusto nga sana nito ay sa attorney pero ayaw niya. Pansin niya lang, parang nagiging moody na rin siya nitong mga nakaraang araw. Narinig na rin naman niya ang paliwanag nito. Siya lang talaga ang may matigas na puso at ayaw tanggapin ang paliwanag nito. Ngunit dahil sa anak nilang si Clint ay nagbago ang kanyang paniniwala. Lalo na ngayon at parang mas mahal pa ng anak nila ang dada nito. Hindi rin niya masisisi dahil matagal itong walang ama. Kaya ngayon ay tuluyan na rin niyang pinatawad ang binata. Nandun si nanay kaya dito ka lang. Mula sa likuran, niyakap siya nito ng mahigpit. Gusto ko nang sundan si Clint. Pwede na ba? Agad siyang humarap dito dahil sa bulong nito sa punong tenga niya. Nagtayuan tuloy ang mga balahibo niya sa bahaging iyon. Ang bastos ng bibig mo talaga. Bastos? Masarap nga yun eh. Natawa na lamang si Maddox. Nagugutom ako. Natigil ito sa pagtawa at siya'y tinignan. Kakakain mo lang, di ba? Nagugutom nga ako. Mas nagulat si Maddox nang bigla itong umiyak nang wala naman itong sinasabing masama. Shh, please sweetie. Huwag ka nang umiyak, sorry na. Oo na, kukuha na ako. Malambing nitong sabi sa kanya. 2 tayo. Tinitigan siya nito. Okay then, let's go. Sabay kindat sa kanya. Nakagat niya tuloy ang ibabang labi. I love you. Nasabi na lamang habang patungo sila sa pinto. I love you more, sweetheart. Ngunit natigilan silang pareho nang tumunog ang cellphone niya sa ibabaw ng bedside table. Kinuha iyon ni Maddox. Ana calling. Mara, pakisabi kay sir aalis na ako sa bar. Bakit? Kailangan ko munang lumayo saglit at magpahinga. Alam mo naman di ba? Ramdam niya ang lungkot sa tinig nito. Sino nga pala ang ama ng… Si Drathon, yung may-ari ng 5-star hotel sa tapat ng bar? Gulat na kanyang usal. Tinitignan lang siya ni Maddox. Hawak ang kamay niya. Oo, anito bago namatay ang tawag. Tinawagan niya ngunit nakapatay na ang cellphone. Sana ay ayos lang si Ana. Dahil kung si Drathon ang nakabuntis sa best friend niya, ibig sabihin kailangan na nitong lumayo talaga dahil ang alam niya ay isa itong mafia. Why? Si Ana nag-resign na. Okay, simpleng sagot nito. Okay lang talaga ang sagot mo. Ano ba dapat? Wala, tara na sa kusina. Sabi na lamang niya para matapos na ang walang kwentang pag-uusap nila. Matapos mong kumain, kakainin din kita. Natawa siya't hinampas ito sa dibdib.